Okay, so today we're going to discuss the continuation of Lesson 3, The Artist and His Medium. So, we are already done with the process of art production, yung mga ganyan, di ba? And then yung mga medium, the technique, and the curation, and also the different media of the visual arts. So, tapos na tayo dyan, yung mga shading techniques, yung mga hatching, hindi yung nabahinga, hatching na drawing yan. Cross-hatching, stippling, blending yan. Mga ganyan. And tapos na natin i-discuss, ano? So, given na yan. So, are yung continuation yan. Siyempre, kailangan natin ituloy yan. Yan, dito. So, charcoal. Ito naman, alam ko namang, alam nyo na rin naman to, no? So, kapag napifeel ko na para sa inyo, ay madali yung ating dinidiscuss, hindi ko na masyado binibigyan ng mahabang detalye, ano? Parang given na yan. Ano pa kayo papaliwanag dyan? So, dito sa charcoal, so, aware kayo dito syempre, an organic medium that comes from burnt wood, ano? So, di ba, charcoal uling. Okay? So, kung ating tatagalogin, but we're talking about artwork, paggamit ng charcoal sa artwork, ano? So, mga ganon, coming from the burnt wood, ano? Sunog na kahoy, ano? Sinunog na kahoy, mga ganon. So, anyway, 'di ba meron tayong mga yung bang mga ginagamit sa pagdodrawing, mga parang pencil, na charcoal, mga ganun. So, din may mga kinds of charcoal. Una is we have compressed charcoal, made from loose charcoal, mixed with a binder, and pressed into sticks. So, aring compressed charcoal, para mas maganda nating makita, syempre, yung picture mismo kung ano ba yung itsura ng compressed charcoal. So, are yun. Hindi ko lang, yan, ito nga, tama. Aring compressed charcoal, para siyang, yun nga, stick siya, para siyang Crayola ang pagkakahugis. So, compressed charcoals are sticks made from charcoal powder. So, syempre, charcoal powder ay pinulbos na charcoal. Kaya nga powder eh. Okay? And then, um, ginawa siya, no? Na compressed charcoal kung tawagin. Then, nagkaroon ng hugis na parang sticks, ano? Something like that. So, compressed charcoals are sticks made from charcoal powder and a binding agent, usually gum or wax. So, ibig sabihin, pinag-combine yung charcoal powder into gum or wax. So, ano ba yung gum or wax? So, dito may nakalagay. Pero ibang usap na itong briquettes. Briquettes, ano? So, paano na itong manufactured charcoal, ano? Or, pagka kayo magre-research, nakalagay doon is, other term ng manufactured charcoal daw is briquettes. Di, parang ito na nga yun, ano? Alright, anyway, so, yun nga, pinag-combine na charcoal powder dun sa gum or wax, something like that. And then, sinepa ng parang Crayola, no? Kaya, stick siya. So, this mixture of charcoal powder and binder, pagka sinabing binder, yung parang minix doon na, let's say, yun nga, wax or gum, ano? Is then shaped into a mold to create a stick form. So, just like a type of crayon. So, yun lang naman, madali naman siya ma-distinguish yung sabihin na nating compressed charcoal kung tawagin. And then, din naman sa manufactured charcoal, kung ating babasahin sa ngayon sa ating handouts, made from loose charcoal mixed with a binder and pressed into sticks. Parang teka lang, parang magkabaligtad yata ang nakalagay dito sa ating module. Teka lang ah. Ang nakalagay din sa ating handouts or dito sa PowerPoint, made from loose charcoal mixed with a binder and pressed into sticks. Tapos manufactured is the bind charcoal which comes in thin stick that is easy to blend and erase.
So, anyway, ang idea lang naman ng manufactured, parang ganari lang eh. Manufactured charcoal, no? Briquettes ang tawag eh, ibang katawagan. So, hindi natin na-explain ng ayos dito sa part na to. No? So, pero yung compressed charcoal ay na-explain naman natin ng ayos. So, next, we have here paper. Siyempre, papel, ano? So, the most common surface used in two-dimensional art. Siyempre, yung papel. Pagka-dimensional, two-dimensional, ay meron siyang length, width, height, ano? If I'm not mistaken. So, tinitingnan natin yon ng mga ganong um, pamantayan na para masabi natin two-dimensional. No? Okay. So, sa pamagitan ng, let's say, pagdodrawing, di ba? Two-dimensional art yan. Whereas kapag nakikita natin na physically, ano, like sculpture, so makikita natin yung space, ano, aside from length with height. So, therefore, siya ay three-dimensional art na, no, yung sculpture. Now, the thing is, we're talking about here the paper, ano, and two-dimensional art nga daw yung pinagagamitan ng papel. Ay ngayon, meron tatlong parang classification or types ng paper. So mahalaga na syempre alam nyo yung papel na inyong gagamitin sa mga artwork na inyong gagawin. So, yan kasi ay nakabase rin dun sa, let's say, ano bang gagawin nyo? Watercoloring? Or yung bang sabihin na nating directly na magdodrawing kayo or acrylic painting ba siya or kung ano man or oil pastel ba siya yung pag gawa nyo ng art. So, syempre, kinoconsider din dyan yung papel ano, na ginagamit. So, din una, hot press paper. So, sa hot press paper, sa ngayon sa ating nakalagay sa isang reference, it allows for a brighter colors and sharper details. So, gumagamit ng papel na something smooth, okay, or parang makinis, ano, okay, yung pagkaka-texture niya, no, nung papel na yon. Ara yung parang illustration natin or example natin. So, hot press paper, okay, kumbaga karagdagan lang, ano, is made by pressing the sheet hot metal rollers to eliminate the textured surface. From the word itself, hot, ano, ginamitan ng, let's say, pampainit na may metal roller, something like that, ano. So, to eliminate daw the textured surface. So, this means the paper is smoother and so it's better suited for small and fine details, ano. Hot press paper is less absorbent, so paint washes end up sitting on the surface for a longer time. I think ito yung hot press paper kasi smooth siya eh. Whereas yung parang middle lang, cold press paper. And then ito na yung rough, talagang rough fest, ano? Pinaka parang maganit, ano? Kung tatagulogin natin maganit or yung hindi siya ganun ka-smooth, ano? Kasi rough nga, kabaligtaran eh. So, din kung ating babalikan lang, ano? Cold press paper has moderate texture. So, sakto lang. May dagdag ko lang sa hot press paper. I think pwede yung sa hot press paper, like yung mga vellum board, pagka nagdo-drawing ng mga realistic, sabi ko nga sa inyo nung dati na nag-start pa ako mag-drawing ng realistic portrait, ano, mga ganon. So, anong nangyari kasi is, syempre, una muna sa simpleng papel na typewriting or Oslo paper, something like that. But the thing is, the moment na gumamit na ako ng smooth paper like vellum board, na-realize ko na, ang ganda pala dito na pagka gumamit ka rin ng papel na appropriate doon sa iyong dinodrawing, ano, para mas ganda. So, yun din pala yung kinoconsider. So, ganun. Lalo na sa usaping kapag ka blending. Kapag ka bine-blend mo, no, kinakalat mo yung the in, okay, nung pagkaka-pencil na darkness, ano, parang gano'n.
So, ayan. Anyway, ang cold press paper is made by pressing the sheet through cold metal rollers, creating texture on the surface. So, this is popular go-to paper for watercolor. Cold press paper is more absorbent than hot press paper as the paint sinks into the little bumps and dimples on the surface. So, para bang mas na-absorb nga niya. Halimbawa, pagka watercolor, mas sabihin na nating yung bang yung richness ng color ay nakikita natin pagka ganun, ano? Pagka cold press paper. So, in terms of, let's say, watercolor, kasi na-absorb niya eh. Okay, anyway, sa rough paper is, as it's called, the roughest paper available to you. It's made by pressing the sheet between sheet. Okay, puro na sheet, ano? Okay. Anyway, pero hindi ano yun. A sheet of textured paper as it dries. This is best suited for expressive and loose painting style, as the heavy texture of the paper will allow you to get the most granulation out of your watercolors. No? So, ari yun, yung parang pagkaka-texture niya, talagang bako-bako, ano? Okay. So, yun. Rough paper siya. So, para bang dating sa hot ay ano lang siya, sabihin na natin nga, smooth. Okay. And then, sa cold, nasa moderate lang siya. Tapos sa rough is the most na. Ano? So, yung mga ganun. Anyway, dati may hugot ako dito, ano? Yung mga ganun. Yung mga, para bang, lagi natin dapat piliin yung moderate lang. Pero ano, parang ibang usap na yung pagka ganun eh. Okay. Dahil kinonect ako sa real life situation dati, mga ganito kong discussion eh. Sabi ko dati. Pagkakatanda ko eh. Anyway, so pero hindi ko nabanggitin yung ganun usap. Ibang usap na yun eh. Next, we have painting. It is the process of applying paint onto a smooth surface, ground, or support like paper, cloth, canvas, wood, or plaster. So, given na yan, syempre. Di ba, yung painting, iba-iba yung parang surface or ground. Or sabihin natin support pala. Ibig sabihin, saan ba natin yon i-apply, ano? Yung pagpipinta. Sa papel ba, cloth, or what, canvas, wood, or plaster, no? Pero, masasabi natin na ang paper is the most commonly used. Let's say, for example, the most commonly used ground for watercolor is paper. So, ganun naman talaga yon. Anyway, pigment. Ang pigment, part of the paint that gives color. So, ito na yan. Parang fine powder siya na kulay, ano? Okay. So, di ba, kapag ka watercolor, yung bang parang ano na siya, compact na pagkaka sama-sama nung fine powder or pigment na tinatawag natin, ano? Tapos lalagyan mo na lang ng tubig para, ayun, makapagkulay ka through watercolor. Something like that. So, pigment, ito, yun ang itsura niyan, ano, are. So, kita nyo naman sa screen. So, it is fine powder which was grounded from clay, stone, mineral, vegetable matter, or produced by a chemical process. Okay, next. Tapos na tayo dito sa mga cold press paper, hot press paper or paper, at saka itong mga manufactured charcoal and compressed charcoal. Ano? So, inuulit ko lang, ang ibang katawagan sa manufactured charcoal, sa ngayon dun sa isang reference natin, is briquettes. Ito nakalagay, briquettes. Okay? So, ganun lang. Next. Dito naman, ito yung parang pinagagamitan nga ng painting. So, una dyan yung watercolor, given na yan. So, pigments are mixed with water and applied to paper. Okay? Then gouache, the pigment has been mixed with water and added with a chalk-like materials to give it an opaque effect. So, meron lang dinagdag.
para ring watercolor itong gouache, pero merong dinagdag na sabihin na natin na materials or binder kung tawagin maaari, ano? So, a chalk-like material, kung ano man yun, ano? Pinag-combine siya. So, yun yung gouache. So, itong example ng gouache, kita nyo naman sa screen, ano? Yan. And then, yung oil paints, itong oil paints, pigments are mixed with oil as is binder. It is a dense painting medium and gives rich, beautiful colors discovered by a Flemish painter Jan van Eyck in the 15th century. Itong oil paints, natutuyo siya ng ilang oras. If I'm not mistaken, 3 hours yata, no? Or basta yan ay higit sa 1 hour, no? So, matagal tong matuyo, oil paints daw eh. And then, syempre, ang ginagamit ditong papel, parang mga rough, para kumbaga ma-absorb, dumikit, okay, yung pininta mo. So, oil paints yun. Then, are tempera, pigment is mixed with egg yolk, sometimes with the white as binder. So, kumbaga given na siya, no, na powdered or fine powder na kulay, and then hinalo, ano, doon sa egg yolk or pula ng itlog daw kung tawagin. Okay? Pula daw ng itlog pero kulay yellow naman yun, di ba? Anyway, and also, minsan sinasama din daw yung white part ng itlog, no? So, dito sa tempera. Okay? Ganyan lang naman. So, kaya parang hindi siya ganun parang malabo siya kung titingnan mo, ano? Kasi nga, di ba? Okay, pagka pinag-combine mo yung itlog, ano, dun sa pigment. Okay? So, tempera. Malabang pagkaka-artwork niya, hindi siya ganun kadiin katulad ng mga oil paints. Ano? Okay. So, next we have fresco. Pigment is mixed with water and applied on a portion of the wall with wet plaster. It is used for mural paintings. Ito naman yung mga pangmalakihan na painting like, yun nga, sa mga wall. Okay? Sa mga, ano ba yun? Yung mga, pwede mong, yung iba kasi, syempre, ginagawa, pipintura or nagpe-paint sa mga wall. Yun na yun mismo. Ibig sabihin natin ng fresco, pagkakaalam natin. So, pigment is mixed with water. Parang, kumbaga sa papel, ano lang siya, simpleng watercolor. But the thing is, since in-apply siya doon sa wall, malaki yan. So, fresco siya kung tawagin. So, mural paintings. Anyway, ito namang acrylic, ito ay mamahalin. Pagka bumili kayo ng materials ng acrylic na painting, okay, mga materials doon. Pagkakatanda ko libo yata if I'm not mistaken. Yung mga material dito. Okay. Mga kulay-kulay, mga ganun. So, kumbaga high quality nga kasi yan eh. So, acrylic, painting. Modern medium with synthetic paint using acrylic emulsion as binder. Kaya kita nyo, mukhang maganda siyang tingnan, colorful, ang kumbaga, basta maganda ang pagkakakulay niya. Alright, in terms of painting. Next, dito sa mosaic, iba namang usap to kung kanina painting. So we have now here, mosaic. Wall or floor decoration made of small tiles or irregularly cut pieces of colored stone or glass called tesserae. So, ayun, small tiles, small piece. So, cut pieces of colored stone, So, tesserae, kung tawagin. Okay, or mosaic. Kahit nga halimbawa sa sahig, yung mga tiles, minsan may mga style yan sa banyo man or what, may mga ganun. I think pwede rin yun natin mabigay na example. Pero commonly kasi yan is, siyempre, yung artwork na, halimbawa, nakasabit, mga ganun, huwag sabihin, mosaic. So, ayun. And then next, we have here collage. So, something similar idea rin, So, siya parang pinagtagni-tagni, So, yung small pieces,
pinag-combine. So, nakapag-create ng object or itsura kung ano man. Ano? So, ayun. Derived from a French word collier, which mean to stick. This is a technique of making art by gluing or pasting on firm support, materials, or found object. So, ayun nga, ang parang pinaka-idea dito is pagdidikit-dikit ng mga small pieces to create an object or something So kaya kung makikita niyo dito sa ating screen, para bang lang, wala lang, naisip ko lang to Yung bang parang sa jigsaw puzzle, because of the small pieces, nakapag-create ng isang object or kung ano mang image So parang ganun ang idea ng collage or even mosaic Wala lang, atin lang parang nirelate into something different concept So ayun. Anyway, next, okay na tayo dyan sa mosaic and the collage. Sa tunay kahit hindi ko naman tayo discuss pero wala lang, diniscuss ko lang. Okay, kasi alam nyo na tong mga ganyan. Medyo nilinaw lang natin sa ibang part. So, dito naman tayo sa printmaking. So, process used for making reproduction of graphic works allows for the repeated transfer of a master image. Master image, ibig sabihin noon ay parang ito yung original na image, kaya master image. From a printing plate, matrix onto a surface. Ngayon, meron siyang classification or yung parang types. Ito pala yung last part na kagad. Parang na-publish yata yung discussion ko. Printmaking techniques. So, meron tayong tatlo. So, una, relief painting. Raise. The oldest method of printmaking. The technique involves cutting away certain parts of the surface and leaving the raised part to produce the image. So, aring relief painting, from the word itself, raised, nakalagay dyan doon sa open and close parenthesis. Nanggaling to sa Latin na word na relevo, which means to raise. Yun na nga kapag sinabi natin relief. Okay, creating a three-dimensional design that protrudes from a flat surface. So, kumbaga kung tatagalogin natin, parang sa pagkaka-painting niya is, or printing pala nakalagay dito painting. Anyway, printing. So, kumbaga nakaumbok, parang ganun. Okay, relief painting. So, given na yan. So, and then, ayan, kung makikita natin sa illustration, para siyang, kumbaga yun nga, umbok, Okay? So, pa-raise nga Yan, sa relief painting kung tawagin sa printmaking techniques. And then, okay na siguro tayo dyan, sa relief painting. Pero meron pa ditong example para makita natin, So, ariyan. So, relief painting, ganito. Kumbaga, nakaumbok ang pagpinta dyan, So, mga ganun. And then, ano pa ba? Meron ba tayo may bibigyan na example? Nakikita natin yan sa parang nung dati, let's say for example, sa relief painting or raise, yung mga, diba, lolo nyo, Okay, merong mga ganitong parang pagkaka-painting. Kasi nga, matagal na to pinakauna daw, or sabihin natin oldest method of printmaking, So, parang old school na yung way ng pagkaka-paint nito or print nito, Okay, ng ganyang artwork. So, ayun. Parang may naalala lang ako Anyway, so intaglio. So, ang intaglio naman, kabaligtaran ng relief painting. Kung yung isa, paumbok or pataas, okay, ito naman ay pababa, pa-down. Depress nga di ba? Intaglio or depress.
Instead of the surface of the plate for the image, the lines of the image are cut or incised to a metal plate. So, kalimitan, mga parang copper metal ang ginagamit din, no? Okay, yung parang surface niya sa intaglio printing, ano? So, ari ang isang example din para mas malaki. Para bang ganito ang ginagawa dyan? Aring parang copper plate, so inuukit siya ng kung ano man, depende sa kung anong artwork na gagawin. And then, once na maukit siya, kumbaga, ibabakat siya doon sa papel. Parang ganon. Ipe-press. Parang ganon. Ano ang idea sa intaglio printing? So, ayun. Kumbaga, depress nga eh. Kumbaga, pa-down. Ano? Pa-press. Ano? So, something like that. So, pabakat. Ano? Yan. Intaglio printing kung tawagin siya. Kabaligtaran nga nung relief painting. Okay na tayo dyan sa example natin dyan. Okay, yan. Okay, next. Actually, mahirap tong gawin eh. Parang inuukit talaga siya. Okay, in details, something like that. Tapos, yan, makapag-bakat siya dun sa papel. At yun na yun, ito na yung parang finished product, itong papel na rin, no? Sa intaglio printing kung tawagin. Then, surface printing flat. Okay, flat lang mismo includes all processes in which printing is done from a flat surface. So, dati, ang example ko dito is yung silk screen. Let's say, for example, kapag ka nagtatatak ng damit, so surface painting, parang ganun. Yun ang example ko dati. Hindi ko alam kung pwede nga yung gawin, na illustration. So, dito sa number 3, sa ngayon sa isang reference natin, where images are printed from the flat surface of a material like metal, stone, or other materials, or even yun nga, yung mga kahit nga yung mga papel, something like that. Ngayon, kung titingnan natin dito, ari daw yung parang surface printing. Literal na parang piniprint na ibang machine ng pagkakagawa dyan. Ano ba yung pwedeng example natin dyan? Let's say, siya parang direct nga talagang ipiprint eh. Okay, surface printing. Sa in-flat surface eh. Let's say yung mga, placemat na may mga design, So, alam niyo naman siguro kung ano yung placemat. Okay? So, ayan. Kumbaga sa Tagalog or sa Batangas, para hindi magitata yung iyong kinakain. So, nilalagyan ng placemat. Ngayon, may mga design, di ba? Sa mga placemat, yung yan. Yan. Parang ganun ang idea. Tsaka, yan. Yung parang directly siya na piniprint. Tapos, may design or kung ano man. So, think about that na lang, kung ano man. So, yun, sa surface printing, flat siya, includes all processes in which printing is done from a flat surface. Kahit nga yung mga yung sa sahig, pagka nilalagyan ng linoleum, something like that. So, kaya yung mga design doon, into flat surface, automatic na ganun yung parang pagkaka-pattern. So, ayun lang. Yun lang yung ating discussion na parang part 2 ng ito sa The Artist and His Medium. Actually, may part 3 pa to, So, ang daming part na rin. Parang movie tuloy, kasi may mga part. Hindi ko na yun i-discuss. Lang, bigyan ko kayo ng notes na lang about yan sa mga susunod. Actually, ang haba nun, Parang ganun. Okay, mag-alala. Yan naman yung mga simple terms lang, Okay na tayo dyan, So, ayan, walang nakalagay sa next